Umalis siya sa lugar na yun at umuwi na lang. Punong-puno ang isip niya dahil sa sinabi ni Lloyd, at sa ginawang paghalik nito sa pisngi niya. She knows that Lloyd was flirting to her, and she doesn't like it. Pinipilit niyang intindihin si Lloyd, dahil galit ito sa kay Leo, kaya pati siya ay nadamay sa galit nito. Pakiramdam niya ay sinasadya talaga siyang guluhin at asarin ni Lloyd. Nang makarating siya sa bahay, ay nangunot ang noo niya dahil nakita niya ang kotse ni Leo, na nasa garahe na. Pagkapasok niya ay nagulat siya dahil may bouquet ng bulaklak, na nakalagay sa gitna ng lamesa ng living room. "Baby, where did you go? I waited for you," he smiled and get the flowers. Siya naman ay natulala lang, nang iabot nito sa kanya ang bulaklak. "Kala ko ba may importanteng meeting ka?" Gulat niyang tanong dito. Hindi pa rin siya makapaniwalang nandito na ito, parang halos 2 oras pa lang ang lumipas, simula noong magkahiwalay sila sa supermarket. "Yes. The first one was done and the others, my secretary could handle it. I was here 30 minutes ago, where did you go after the supermarket?" Tanong pa nito habang pinadaos-daos nito ang kamay sa bewang niya. Napahawak naman siya ng mahigpit sa bulaklak. Kanina lang ay masama ang loob niya sa sarili, dahil masyado siyang umaasa sa binata, pero ngayong nilalambing siya nito, ay parang naglaho na lang ang sama na nararamdaman niya. "Marupok ka, Bianca. Diyan lang, naglibot lang saglit," paliwanag niya at nautal pa ng halikan ng binata ang tuktok ng ulo niya. "Bakit ka pa umuwi agad? Dapat tinuloy mo na lang yung mga importanteng meeting mo," casual na ani niya. Umalis siya sa pagkakayakap nito at tinalikuran ang binata. Galing siya sa labas at naarawan siya, baka amoy araw na siya, nakakahiya naman. "I'm sorry. Are you mad at me?" Umiling siya bilang tugon. Inayos niya ang bulaklak sa bakanteng vase, para hindi agad iyon masira. Napapitlag siya nang muling maramdaman niya ang kamay ni Leo sa bewang niya. Niyakap siya nito galing sa likod, kaya hindi siya makagalaw. "Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit?" tanong niya at tumawa pa. "Because I need to go back to the office. Naiintindihan kong may iba ka ring trabaho, kaya okay lang talaga." Putol niya rito at nilingon ito para makita ang mukha. Ngumiti pa siya para masigurado ito. Hindi naman niya kasi pwedeng sabihin na naiinis siya sa sarili niya, dahil sa nararamdaman niya. Ayaw niyang umamin sa binata, hindi pa siya handa. Ayaw niyang maging awkward sila sa isa't isa. Hinawakan niya ito sa balikat at tinapik. Kakawala na sana siya sa yakap ng binata, nang mas humigpit pa ang yakap nito, at sa isang iglap lang ay magkadikit na ang kanilang labi. Sa totoo lang ay nagulat siya sa ginawa nito, pero dahil nga isa siyang marupok, ay hindi na siya nagpumiglas pa at sinabayan ang galaw nito. Automatikong umangat ang kamay niya, at pinulupot ang kamay niya sa leeg nito, para kumuha ng suporta. Her knees wobble in so much desire. Binuhat siya ni Leo na paarap na parang bata. Naramdaman niyang umakyat ito, kaya naidilat niya ang mata. Their eyes met and she knew that both of them wants each other. "I want dinner, baby. I want you," he said in his usual baritone voice. Because of what he said, her body is on fire again. Nang makapasok sa kwarto, ay agad siyang binaba nito sa kama. Hindi na siya nakapagsalita pa nang alisin nito agad ang saplot niya sa katawan. He looks like a predator who is ready to eat his target. Bawat daos-dos ng kamay nito sa balat niya, ay mas lalo lang siyang nababaliw rito. "Leo, I miss this," he stated. Her blushed because of what he said. Paano ba naman hindi siya mamumula? Nilimutak agad ng binata ang kanina pang naghihintay dito, she shouted when Leo bit her sensitive skin. Inabot niya ang buhok nito, at napasabunot doon dahil sa sensasyon na nararamdaman. "He's so wild right now. And she likes it. Sweet," he mumbled when she reached her success. Napapikit siya dahil sa hingal, at init na nararamdaman. The aircon was on but she felt so hot, big time. Sino ba naman ang hindi maiinitan, kung si Leo ang kaharap? Pagdilat ng mata niya ay bumungad sa kanya ang mapagmalaki na kaibigan nito. Napalunok siya nang wala sa oras dahil, kahit nakita niya na iyon, parang lagi ata siyang magugulat dito. Si Leo na ata ang pinagpala sa lahat. Napalunok muli siya nang magtama ang paningin nila.
Dinilaan nito ang ibabang labi, habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. His muscles are also flexing, and his veins are now more visible. Hindi niya na ata nabilang kung ilang beses siyang napalunok. Bakit ba ang gwapo at ang sarap mo? Nanlaki ang mata niya, nang may bulalas niya ang dapat sa isip niya lang sasabihin. Nakagat niya ang ibabang labi, nang sumili ang ngisi sa labi ng binata. Agad niyang iniwas ang tingin dito sa sobrang kahihiyan. Nagmukha ata siyang sabik na sabik sa binata. Inabot niya ang comforter, para magtago dahil sa kahihiyan na naramdaman, pero naunahan na siya ng binata dahil umibabaw na ito at hinawakan ng mariin ang palapulsuhan niya. "Look at me baby," he said in a husky tone. Minura niya ang sarili sa isip. Paano siya titingin sa binata? Kung napahiya na siya sa ganitong eksena. They are making love and she said that. Making love. At least for her, it's making love, not just ordinary ano lang. Baby, malambing na sambit nito, kaya wala siyang nagawa kundi tingnan ito. Ramdam niya pa rin ang init sa pisngi niya. You're beautiful too. No words can describe how beautiful you are. Plus, she closed her eyes tightly, when Leo caressed his chest. You're mouthwatering and luscious. Umawang ang labi niya, nang maramdaman ang pagpasok ng ano nito sa kanya. Napayakap siya ng gusto sa binata, lalo na nang abutin nito ang isa niyang hita, para may buka pa iyon. She can only hear how they became one again. His sound and hers are like a niece of music for her. Hindi niya na alam kung anong oras sila natapos, dahil sa kapaguran ay nakatulog agad siya. Nagising na lang siya nang makaamoy ng mabangong pagkain sa kwarto. Parang may nagrambulan sa tiyan niya, nang makita si Leo na naka-topless at apron lang ang suot pang itaas. Good morning. Breakfast in bed, he said and kissed her forehead. Napangiti naman siya at hindi makapagsalita. He prepared a toasted sandwich with milk and fruits. Sorry, you didn't have time to eat a proper dinner yesterday, ani nito. Pero kita niya ang kalokohan sa ngiti ng binata. Okay lang nabusog naman ako, she joked. Mukhang nagulat ito, dahil nagbiro siya ng ganon. Leo groaned and tilted his head. Baby, don't talk and start eating now. I might get my breakfast, and you might not eat proper food again. Pinagdiinan talaga nito ang might, at proper food, kaya natawa siya. Leo is getting playful now. Hindi niya alam kung sa kanya lang ba talaga, pero iyon na nga ang napapansin niya. Tumayo lang siya saglit para magbanyo, pagkatapos niya umihi ay nagmumag lang siya, at inayos ng kaunti ang sarili. May suot na rin naman kasi siyang isang malaking t-shirt ni Leo, at alam niyang ito ang nagbihis sa kanya. Pagkabalik niya sa kama, ay mas nakaayos na ang pagkain sa table na nilapag sa malaking kama. Bumalik siya sa kama, at umupo ng maayos. Inabot niya ang gatas para uminom, bago kunin ang sandwich para kainin. Unang kagat niya pa lang, ay halos gusto niya nang tumalon sa kama, dahil sa sobrang sarap. Hindi siya nagbibiro o walang halong kasinungalingan, dahil si Leo lang ang gumawa. Ang sarap. Tuwang bulalas niya. Gutom siya tapos sobrang sarap pa ng kinakain niya, kaya mas lalo siyang nagutom. Of course, masarap talaga ako diba? Napanguso siya dahil naalala niya na naman ang nasabi niya kagabi. Kumain ka na nga. Sambit niya at nilapit dito ang isang sandwich. Umiling naman siya, at hinawakan ang kamay niya, kung nasaan ang sandwich na kinagatan niya. Doon ito kumagat, at ngumiti ng malawak. Napairap na lang siya dahil sa sobrang kilig. Paanong hindi siya aasa kung ganito ka-sweet si Leo? Hindi niya rin talaga masisi ang sarili. By the way, I need to leave tomorrow, marahang sambit nito. Napatitig naman siya rito, at hinintay lang ang mga susunod na sasabihin, habang kumakain siya. I'll leave you here for a week. I have important business trip starting tomorrow, and I can't cancel that. Hinawakan nito ang kamay niya, at kita niyang tinatansya siya nito, kung anong magiging reaksyon niya. Para namang piniga ang puso niya. Nagpapaalam si Leo sa kanya, kahit hindi naman nito kailangan magpaalam sa kanya. Siguro as a bodyguard and a driver. Pero nakalimutan niya na nga na bodyguard niya ito, dahil parang tunay na mag-asawa na sila sa pamamahay na ito. I'm sorry because I need to leave you here alone, he added. Mas lumapit ito sa kanya, at niyakap siya sa gilid.
Ngumiti naman siya rito, iyong totoong ngiti. Hindi mo kailangan magpaalam sa akin, Leo. Alam ko namang busy ka dahil marami kang trabaho. Tiyaka, okay lang naman ako na mag-isa rito. Hindi naman ako bata. Tawa niya pa. Hindi siya magtatampo dito, dahil alam niya kung gaano kaimportante ang trabaho. You're not getting mad at me. Hinarap niya ng maayos si Leo, at inabot ang pisngi nito. Tiyaka pinanggigilan ang kabilang pisngi. Ang cute mo talaga. Hindi nga, promise. Naiintindihan ko, basta pasalubungan mo ako ha. Paglalambing niya rito at niyakap pabalik. Sure, I'll buy you macarons from Paris, ngiting sambit nito. Sa Paris ka pupunta? Gulat na tanong niya. Gusto niya rin kasi makapunta roon. Yes baby, do you want something from there? Tanong nito habang nakayakap pa rin sa kanya. Eiffel Tower, natatawang sambit niya. Nawala naman agad ang tawa niya nang sumeryoso ito, at parang may malalim na iniisip. Joke lang, dagdag niya pa. Oh, is that a joke? Because I'm thinking how can I get that just to give it to you, he said in a serious tone. Napabuga siya ng hangin at napailing dito. Baliw ka ba? Ang laki-laki noon, at paniguradong hindi binibenta yon. Pagre-react niya, tawang-tawa tuloy siya rito, dahil sa kaseryosohan. Inubos niya ang mga pagkain na inihanda ni Leo, habang nagkikwentuhan sila. She woke up and she will surely end her day with a smile in her face. Isang araw na nang mag-isa lang siya sa malaking bahay. Hindi naman totally mag-isa, dahil sinusundo at hatid siya ng babaeng driver, na dating naging driver niya noong wala rin si Leo. Ngayon niya nga lang ulit naalala ang contract husband niya. Hindi niya alam kung paano kinakausap ito ng binata. Medyo na-bother din siya, dahil gumagawa siya ng kasalanan sa likod ng asawa niya. Kahit hindi niya ito kilala, pakiramdam niya kasalanan pa rin ang ginagawa niya, dahil kasal pa rin sila kahit sa papel lang. Napabuga siya ng hangin, at pinagpatuloy ang paglilinis ng lamesa. Nasa restaurant kasi siya, at kasalukuyang naka-duty. Nagbigay na rin siya ng resignation letter. Nakapagdesisyon na siya na bumalik na lang sa pagbibusiness, dahil mas malaki ang kita roon. Ang bilis ng panahon, at mag-aapat na buwan na siya roon. Malaki na ang ipon niya, dahil idagdag mo pa ang sweldo niya sa contract husband niya, na hindi niya nababawasan, dahil sa sweldo niya sa restaurant, at allowance pa sa living expenses niya. Paano ba yan? Hanggang linggo ka na lang pala rito, siguraduhin mong magkikita pa rin tayo ha. Sambit sa kanya ni Doyan nang makabalik siya sa counter. Ngumiti siya rito at tumungo. Oo naman, bibisita pa rin ako rito paminsan-minsan. Tiyak kapag nakapagbenta ka na ulit ng cosmetics, alukan mo ako at bibili ako. Mag-aalok din ako sa mga kakilala ko, para naman may benta ka kaagad. Salamat sa suporta, Doyan. Pagpapasalamat niya rito. Mamimiss niya talaga ang mga tao sa restaurant na ta. Swerte na talaga siya, dahil walang toxic na katrabaho siya rito. Lahat ay mababait at maintindihin pag may emergency ka, at hindi ka makakapasok. Pati na rin ang owner na manager pa na si Miss Sharon. Wala siyang masabi na masama sa restaurant, at mga empleyado. Kung malapit lang si Missy dito ay ipapasok niya ito sa restaurant na ta. Bumati siya nang may pumasok na customer, pero natigilan din siya kaagad nang makita si Lloyd na papasok. Kahapon din ay pumunta rin ito, at may dalang bulaklak para sa kanya. Ayaw niyang ipahiya ito sa iba, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin. Good evening. Ikaw na ulit ang bahala kung ano ang dapat kong kainin para sa hapunan, ngiting sambit nito sa kanya, sabay abot ng 3 pirasong bulaklak. Di ba sabi ko sa'yo na wag mo na akong dadalan ng bulaklak? May asawa ako Lloyd, bulong niya rito. Parang wala lang ang sinabi niya rito, dahil ngumiti lang ito at nagkibit balikat. I like you, that's why I'm giving you a flower and a chocolate, casual na ani nito. Kasal ako. May asawa ako. I know. And I can get you from him, ngisi nito. Nainas siya sa sinabi nito, at naiabangan na rin. Ano ba ang problema mo? Gusto kong intindihin ka, pero hindi ka na nakakatuwa. Mariin na sambit niya sa mahinang boses. Mabuti na lang ay kaunti lang ang tao, at nasa dulo umupo si Lloyd. The problem is I already like you, but when I found out that you're my brother wife, I kinda want to mess him a lot. Well, I still like you,
So I'll do what I want, mahabang sabi nito. Straightforward ito magsalita, at parang wala lang ang mga sinasabi nito, hindi man lang nahiya o ano. Tumigil ka na Lloyd. Wala kang mapapala sa akin, ani niya at tinalikuran na ito. Wala siyang oras para makipaglokohan dito, inaaksaya lang nito ang oras niya. Dumiretso siya kay Diane, para sabihin na ito ang umasikaso kay Lloyd. Ginugulo ka na ba niya? O sadyang ayaw mo lang talaga magpaligaw? Bulong ni Diane sa kanya. Alam niyang napapansin naman na ng lahat ang ginagawa ni Lloyd sa kanya. May asawa na ako Diane, at ang kapatid niya ang asawa ko, sambit niya rito na ikinagulat ng kaibigan. Hindi niya naman kasi sinasabi ang tungkol sa bagay na yun, pero kung matutulungan siya ng kaibigan, para mapalayo kay Lloyd ay sasabihin niya na, kahit kasinungalingan pa ang bagay na yun. Kailangan niyang panindigan ang pagiging mag-asawa nila ni Leo, para lang sa binata. Kasal ka na? Gulat na tanong nito at napatikip pa sa bibig. Napabuntong hininga siya at tiyak at tumango. Si Leo ang asawa ko. Magkapatid sila ni Lloyd, diretsyong sambit niya, na parang hindi siya nagsisinungaling sa kaibigan. Gusto niyang manghingi ng tawad, dahil sa sinasabi niyang kasinungalingan, pero hindi naman kasi niya pwedeng ilaglag ang relasyon nilang dalawa. Hindi niya pwedeng sabihin na bodyguard niya si Leo, at may asawa talaga siya na hindi niya pa nakikilala. Iyong gwapo na laging hatid sundo ka. Pinanlakihan niya ng mata si Diane, dahil mas napalakas ang boses nito, sorry. Nadala lang. Grabe naman kasi. Ikaw lang ba ang anak ni Lord? Bakit ang gwapo ng mga nakapaligid sa'yo? She sighed because of Diane said. Napailing na lang siya, dahil nagawa pa nitong magbiro. O siya, sige, dahil alam ko na ang tungkol dyan, ay tutulungan kita. Ako na ang mag-aasikaso riyan kay Sir Lloyd. Hinawakan niya ang kamay ni Diane at ngumiti rito. Babawi ako sa'yo, salamat. No problem. Bigyan mo na lang ako ng lalaki, ani nito at kinindatan siya. Guwapo si Sir Lloyd, pero medyo creepy, alam mo yun. Ngiwing sambit nito. Hindi na siya nakapagsalita, dahil hindi niya alam kung a-agree ba siya sa kaibigan o hindi. Hindi niya pa kasi talaga tuluyang nakikilala ang lalaki, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat ihusga rito. Alora is in the Paris right now. Sinundan niya lang naman si Leo, para lang mapalapit dito at magawa ang plano nila ni Lloyd. She needs a picture with him, so she can send it to the woman, Bianca. Leo will attend a party later. Party yun sa isang big client ng kumpanya ni Leo, at ito pa mismo ang architect ng agency building ng client nito. Leo is like a Greek god and a perfect man. Guwapo ito at maraming ipagmamalaki, pero kay Lloyd pa rin ang puso at pagkatao niya. Lloyd is like a hot man that can make you scream in different ways. She's totally into Lloyd, and the moment she knew that her heart belongs to him, she already marked him as her. Walang makakuha sa binata, at mas lalong hindi niya hahayaan na mahulog ito sa ibang babae. Magagawa niya ang inuutos sa kanya ng binata, at sisiguraduhin niyang papakasalan siya nito. Lloyd is for her. Dumating ang pina-order niyang sexy dress, para sa party mamayang gabi dahil mayroon din siyang invitation. Nakahanda na rin ang photographer na binayaran niya, para kumuha ng pictures nila ni Leo. Kung hindi niya magagawang humiwalay si Leo sa babaeng iyon, siya ang gagawa ng paraan, para umayaw si Bianca sa asawa. I'm Alora, a woman who is irresistible and alluring. No man will reject my beauty and sexy body, she murmured to herself. Ma'am, all the jewelry, bag, dress and shoes are ready. She just nodded to her assistant. Sakto namang tumunog ang cellphone niya, at nakita niya ang larawan na sinend ng lalaking tauhan niya. Pinapasundan niya kasi si Lloyd, dahil madalang niya na lang ito makausap. At kung makakausap niya lamang, ay puro tungkol lang sa plano ang sinasabi nito. Uminit ang ulo niya nang makita niya si Lloyd, na nakatitig sa asawa ni Leo. He was holding a flower, while looking intently to the woman who was working. This is his plan, yes, it's part of a plan, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya pa rin maiwasan menas, dahil iba ang nakikita niya sa mga mata ng binata. Tinawagan niya ang tauhan niya, para alamin pa ang nangyayari sa Pilipinas. Sabihin mo sa akin lahat ng ginagawa ni Lloyd ngayon din, diretsyong sambit niya.
Kahapon po ay lagi siyang nakasunod sa babae, madam. May dala rin po siyang bulaklak at tsokolate, para ibigay sa babae. Pagkatapos niya po dumalaw sa restaurant, ay bumabalik siya sa office niya, pero maya-maya ay lalabas din at pag sinusundan ko po nakasunod na naman siya sa babae. Sa tingin ko po ay binabantayan niya, kung nakauwi na po ito sa bahay, mahabang ani nito. Napahigpit ang hawak niya sa wine glass, at wala sa sariling ininom ang lahat ng laman ng baso. Napapansin niya na rin naman talaga, hindi niya lang matukoy kung parte ba ito sa plano o hindi. Mas lalong uminit ang ulo niya sa babaeng iyon. Mas lalong nagkaroon siya ng lakas na loob para sirain ito at durugan. Her creepy smile flashed on her face. Bianca, make sure you'll guard your heart, because the prettiest lady is ready to mess your life upside down.